Naging malaking suliranin sa ating lipunan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Kabilang na nga dito ang naganap na insidente sa Skyway Stage 3 na nag-counterflow ang motorista at sumalpok sa isang sasakyan. Ang ganito pong mga pangyayari ay nagdudulot po ng malaking epekto sa buhay ng mga biktima o sangkot sa isang road accident. Kung kaya't ngayong umaga para alamin kung paano nga ba mabibigyan ng paunang lunas sa mga biktima ng ganitong uri po ng aksidente, makakapanayan po natin si Dr. Jose Pujalte. Magandang umaga po, Doc. Si Dayan at Audrey po ito. Morning, Doc. Good morning, Audrey. At Rise and Shine team, magandang umaga sa inyong at salamat sa inyong paanyaya. Okay, Doc, paano ba natin masisiguro yung kaligtasan ng biktima na nasangkot sa road accident habang iniintay dumating ang tulong medikal o ambulansya? Ano po ba yung mga dapat na first aid treatment para sa kanila? Kasi, well, ang oras ay napaka-importante kapag may nadisgrasya, no? At hindi naman pag wala kang training, baka makalala pa ng sitwasyon. So ano po ba yung dapat gawin, Doc? Ito ang makikita to sa website ng Red Cross, no? Ang mnemonic device na Dr. ABC. Ang Dr. ABC stands for D, danger, no? Kailangan na bago tayo lumapit sa biktima o pasyente, meron na kayong tatawagin na ambulansya, may mautusan kayo, maaring makisuyo na tawagin na ang ambulansya ng barangay o ng bayan para madala ang pasyente. Yung R, yung response, no? Lalapit tayo sa biktima, titingnan natin kung yung kanyang consciousness, kung walang malay, kung naghihingalo, at i-check rin natin yung kanyang vital signs, no? Siyempre, wala ka namang dalang blood pressure apparatus bilang isang witness, no? Ngunit makikita mo naman kung ang biktima ay humihinga pa o hindi. Maaari mong kunin ang pulso at tingnan din ang kanyang paghinga, no? Yung A, yun na nga, yung airway, yung B, yung breathing, at C, yung circulation. Ito yung mga first aid techniques na kailangan alam lahat ng tao, no? Pag hindi humihinga, importante rin yung alam natin ang CPR, no? Tinuturo naman yan sa mga eskwela at sa mga opisina, no? Kailangan yan sa kanilang training. Well, Doc, may nabasa lang ako, no? Follow-up question lamang po. Kasi kapag halimbawa ang aksidente daw ay halimbawa motor, no, na maaring may nabaling buto sa leeg at likuran, wag daw gagalawin yung tao at hintayin ng ambulansya dahil baka lalo lang makasama kapag ito'y binuhat ng mali ang forma. Tama ba yun, Doc? Totoo yun, no? Ang unang turo sa mga doktor ay primum non nocere, o ibig sabihin, first do no harm. Kaya pag ang tingin natin ay nabalian ang leeg ng biktima, huwag natin siya gagalawin at ang gagawin natin ay kukuha tayo ng matitigas na tuwalya o mga bagay na ilalagay sa kaliwa at kanan ng leeg para ito ay hindi gumalaw. At ang pangalawang sinasabi is treat them where they lie. Ibig sabihin, huwag nating dadagdagan ang mga injuries ng biktima kung bubuhatin natin siya at ilalagay pa sa ibang lugar. Okay, Dr. Pujalte, si Dayan Querer po ito. Doc, we wanna know... Kung lumabas ang buto, Sige, ito go yung ahead, tinatawag ng open fracture. Kung walang pinaka-ideal na setup, meron tayong first aid kit sa sasakyan. Pero kung wala nito, gumamit tayo ng malinis na tela o t-shirt at takpan ng sugat. Kung dumudugo ng malakas ay kailangan tayo mag-apply ng pressure, no? Kung may bale, pwede tayong maglagay ng tinatawag na splint o
matigas na kahoy sa ilalim ng bale na mula sa taas at sa baba na kasukasuan. Ibig sabihin sa English, one joint and one joint above and below the fracture. No? Kaya kung ang bale ay sa binti, ang ilalagay natin na split ay mula tuhod hanggang paa, no? Or ankle joint. O importanteng alam natin yan na yung first aid treatment kasi hindi mo masabi, wag naman sana, baka tayo ay malagay sa isang ganyang sitwasyon. So, kailangan alam po natin yung mga ganyan. Eto naman, Doc, ano ba yung mga common injury na maaari pong matamo ng isang tao na naaksidente at paano po ba ito maiwasan ng lumala? Ang pinakasimpleng makikita natin ay yung gasgas, no? Abrasion. Merong laceration o yung nahiwa dahil sa tumama sa isang matalas na bahagi ng sasakyan o na-UP yung sasakyan at naging matalas ito. Ang pangatlo ay yung fractures, no? Yung bale, dislocations, maaaring makalas ang balikat. Yung head injury, may tama ang ulo at maaari din magkaroon ng abdominal injury. May tama yung mga organs ng tiyan, no? Ng abdomen. Yan ang mga common na nakikita natin sa mga aksidente. At maiba ako, ang statistika, no? Yung 2022, 58,000 sa Metro Manila alone ang naaksidente. Yung first 7 months ng 2023, 45,000 na. Kaya alam natin na talagang pataas ang trend ng mga road injuries sapagkat umaabot na tayo sa pre-pandemic levels. Tapos na yung ating COVID pandemic. Andyan na naman yung trapiko at mga sakuna sa daan. Okay. Well, Doc, dahil para maging preparado tayo sa anumang pwedeng sakunang mangyari, ano naman po ba yung mga gamit na dapat na laging nasa sasakyan para sa agarang pagtugon sa mga aksidente sa kalsada? Yun na nga, kailangan meron tayong mga bandages, no? Yung elastic bandage para pwede natin i-compress at balutin ng malinis ang isang sugat. At maliban dito, ang bale, no, ay dapat sa first aid ay nalalagyan ng malamig, no, ang tinatawag kung mayroon tayong yelo. Hindi naman ilalagay directly ang yelo dun sa sugat. Ibabalot natin to sa isang tuwalya at ipapatong sa bale para mabawasan ang pamamaga at mabawasan din ng sakit. Well, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mga mahalagang impormasyon na ito, kalaman at tips patungkol po sa first aid treatment para po sa mga biktima ng road accident. Dr. Jose Pujalte, salamat po, Doc. Maraming salamat, Doc. Walang anuman.